Yummy! Mas magaling pa sa... Grabe, sarap! Yummy! Ang talaga! Hi everyone! I'm Ruby again. Welcome back to my channel. So for today's video, nakita nyo naman, iba yung background natin. Kasi nandito tayo sa Noriter. Naka-duty po ako at isiningit lang natin ang pag-vlog. Ito yung Noriter. So for today's video, magluluto tayo ng isa sa pinaka-popular na dish sa Korea. Ito ang Jeokbukgung. Or stir-fried spicy pork. So, isa rin ito sa mga lagi kong niluluto sa asawa ko pag lunch. Pwedeng Jeokdukbap, Jeokbukgung. Same lang actually siya. Nagkaiba lang sa name dahil yung bap may rice. So, same lang siya. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng stir-fried pork. Let's start with our ingredients. Ito po, dahil nandito ako sa Noriter at masipag ang aking chef na nandun, si Chef June. Ito. Nagpatulong na ako maghiwa sa kanya. Ito, yung buong bawang, in-slice lang na parang, hindi kasing nipis ng ginagamit natin sa adobong mani, medyo makapal siya ng konti. Yung onion naman, yung regular size na lagi ko rin namang hinihiwa. At of course, ito optional. Pwedeng walang chili, pero pwedeng meron chili. Dahil mahilig nga kami sa manghang, dapat meron ito. Nag-isip nga ako kanina kung lalagyan ko pa ng labuyo And then, for the onion leeks, ayan, maninipis lang siya. Ganito rin actually yung hiwa ko pag nagluluto ako ng japchae. So, sa mga next vlog, ipapakita ko sa inyo pagluto ng japchae. Pero para hindi kayo maano, eto ganito lang yon. Pag nahiwa niyo yung onion leeks, ihiwain niyo lang siya ng manipis ng konti. Huwag sobrang nipis na parang ginagamit sa chicken, Medyo makapal naman ng konti doon. And then, of course, ang ating sanggyeopsal. Pork belly po ito, sanggyeopsal. Nabibili sa Korean Mart. Pwede naman po kayo bumili sa mga SM hypermarket, sa ibang supermarket. Pero kasi ako, pag gumagawa ko ng Jeokbukgung, ang ginagamit ko po talaga is Korean sanggyeopsal, Korean pork belly. Pwede po kayong, pag pumunta po kayo ng Korean grocery store, meron pong dalawang klase ng pork belly. Isang sobrang nipis na parang bacon at isang ganito, yung regular na sanggyeopsal, ginagamit sa pagluluto ng sanggyeopsal. Pwede nyo gamitin yung regular na pork belly, ito, at pwede rin naman yung manipis. It's up to you po. Dahil nga sa asawa ko mahilig sa pork belly, na ganito kakapal, ito yung gagamitin ko. Okay? Hiniwa ko na yung iba kanina, papakita ko lang. Ihiwa nyo lang siya ng bite size, kung bite size lang. Ayan. Ganyan lang siya. Parang isang subo. Okay? Ayan. Set aside. And of course, ang ating mga seasoning. Ito lang po, sobrang bilis. Sugar, gochugaru chili flakes, chili paste, gochujang, ang ating plum syrup. Ito siya. Ito yung ating plum syrup. Ayan. And then soy sauce. And then ang ating mirin. Ito siya. Ito yung ating mirin. Anyway, sa previous vlog ko, kung napanood nyo, halos lahat po ito na ipakita ko na. So, di ba, lagi kong sinasabi po na bumili na lang kayo ng mas malaki kasi yung Korean dish, halos paulit-ulit lang po ng seasoning. So, mas makakatipid po kung meron na kayo. Para minsan, pag nag-crave kayo, nandiyan na. Hindi na kayo kailangan tumakbo ng Korean grocery store. Matagal naman po ang expiration nila. So anyway, ito yung ating seasoning at napakadali lang. Lahat po ng seasoning na to proportionate. So tigda 2 kutsara lang po ito. Depende po sa kung gaano kadami ang gagamitin yung pork. Kung marami naman po for big family or events, doblehin nyo lang. Dodoblehin lang. Pero this time po, dahil konti lang naman to, mga around 200 grams lang ata tong pork, tigda 2 kutsara lang siya. Okay? So, let's start cooking. Napakadali lang. Ipagsama-sama lang po lahat ng ating seasoning. Yan. Sugar, gochugaru, plum syrup, soy sauce, mirin, gochujang. Ipagsama-sama lang po.
Dalawang klase po ako magluto ng Jeyok Bukom. Then next video siguro, ipapakita ko yung isa. Di ba kanina sinabi ko, pag sobrang nipis ng sangyupsal, yung parang bacon, ang ginagawa ko po, minamarinate ko siya sa sauce. Dinadagdag ko yung durog na bawang. Minamarinate ko for about 30 minutes or until 30 minutes to overnight. Mas pumapasok po kasi ang flavor ng sauce natin. Pero pag ang ginagamit ko naman po ay sangyupsal, pina-fry ko po muna siya ng konti. Ito kasi yung version na gusto ng asawa ko. So magkaiba kami ng pulutan niya to today. And then, may mga tao po na ayaw ng amoy ng bawang. Ito po optional, pwede niyong tanggalin. Meron din pong ayaw ng sibuyas, optional din po, pwedeng tanggalin. Pero ina-advise ko, healthy kasi yung bawang at sibuyas. So siguro naman, pwedeng kahit konti maglagay. Nagdadagdag kasi yun ng flavor. Okay? Optional po ito. Ito po palang onion leeks, kailangan yung ma-drain. Kasi pag dinirect hugas nyo ilagay dito, magtutubig po ang ating Jeyok Bukom. Okay? So ito, drainain muna namin kaya medyo ano na siya, tuyo. So let's start! Huwag pong hihintayin uminit ang kawali ha. Ilagay nyo na po agad ang inyong sangyup. Palalabasin lang natin ang oil nito. Ito na pala yung gagamitin nating oil. Yung pork belly po natin sa mga supermarket, medyo makapal. So siguro liitan nyo na lang yung pagkakahiwa. Palabasin lang natin ang mantika. Pag narinig nyo na yung ganitong tunog, ganitong sound ng sangyup, huwag nyo na lang hihintayin na masunog, no? Pwede na natin i-flip. Huwag hintayin na maging parang sangyupsal talaga. Pag medyo luto na yung sangyup, tingnan nyo. Diba? Medyo brown-brown na siya. Pero hindi siya yung sobrang sunog or tutong. Ilagay nyo na po agad ang bawang. Bawang lang po, bawang. Ayan. Ayan. Hindi po natin susunugin ang bawang po, no? Kailangan lang medyo malambot lang siya. Ilagay po yung sibuyas sa kasili. Ilalagay din po natin ito. Lahat ng gulay, lahat ng veggies natin. I-mix. Lalagay natin ang ating seasoning. Black pepper. Tubig. Konti lang. Siguro mga 1/3 na tubig. I-mix nyo lang siya. Hayaan nyo siyang mag-boil para mas maluto pa yung karne. Though yung sangyup po, medyo luto na po siya. Kaya po niluto na natin yung yung sangyup kanina para etong ating sibuyas at onion leeks hindi mo overcook. Pwede rin po kayo maglagay ng carrots dito, isabay sa gisa sa bawang, carrot, zucchini or iba pang veggies. Yan, hayaan lang natin siya kumulo. One eternity later. Ayan, so ganito na, tingnan pakita mo AR. Yan. Ganito yung kailangan nating ma-achieve para lang siyang napiprito sa sauce. Kahit nilagyan natin ng tubig, inabsorb yun ang sangyup. Eto, tip lang po Tip lang po. Usually kasi, mas masarap etong Jeyok pag medyo smoky. So yung nakikita niyo yung sa mga chef na pumapasok yung apoy. Pero mahirap naman talaga gawin sa bahay yun. Kung meron po kayong torch, this time pwede nyo na siyang i-torch. Okay? Ito. Pwede nyo siyang i-torch para mas maglasang usok or smoky yung flavor. Ayan. So, we're done! Pagkapatay po ng apoy, naglagay lang ako ng konting sesame oil. Konti lang, pampabango lang. Tapit, sasamisin. Tada! Ito na po ang ating Jeyok Bukom. So ayun, tapos na tayo sa ating Jeyok Bukom. At ngayon, hindi akong titikim today. For today's video, dahil nandito ako sa Norita, hindi pwedeng hindi ko ito i-guess. Halika rito, Alan. Ang aking pinaka-poging Alan. Siya yung titikim. Yeah. Kiton Connection. Ladies and gentlemen, listen up.
Para naman, syempre, ibang tao naman ang makatikim ng aking luto. Sige, subukan mo. Dali, pag sinabi mo hindi masarap yun. Pwede mo irap sa ano Mahilig ka ba sa ganyan? Yes! Lagay mo ng bawang. Ganito pagkain sa Korean. Yan! Mas magaling pa sa... Grabe, sarap! Yummy! Kamkamaga! Mas magaling pa. Nakita niyo naman po yung reaction ni Alan Masarap. So guys, I hope you will like it. Lutuin niyo po sa bahay niyo for your family. See you on my next vlog. Bye!